Makinig kayo dahil napakadelikado ang sitwasyon ngayon sa Israel at rehiyon. Ang mga nangyayaring oras na ito ay kapareho ng karaniwang pattern sa militar na lohistika. Kapag may malaking inihahanda, una nilang pinapalipat ang tao, nilalagay ang mga piraso, saka dumarating ang utos. Magandang araw, ako si Eri, ngayon ay ika-14. Sa Israel, malinaw ang pakiramdam na hindi na tayo nasa yugto ng mga banta at talumpati. Nasa yugto na tayo ng paghahandang operatibo. Kapag nag-alis ng tauhan ang United States at mga kaalyado mula sa mahahalagang base, kapag maraming barko ang mas pinipiling maghintay sa tubig kaysa dumaong, at may aberya sa Global Positioning System sa sensitibong lugar. Hindi ginagawa yon para sa laro. Ginagawa yon kapag may nagkakalkula ng magiging kapalit ng ganting aksyon. Sige, simulan na natin. Sa mga nagdaang oras, may ilang palatandaan na kapag pinagsama, nagiging isang pattern. Pero kung hiwalay, madaling ipaliwanag. Una, ang pampublikong babala. Naglabas ng mga abiso ng seguridad para sa mga mamamayan at kawani ng Estados Unidos sa buong rehiyon na humihiling na limitahan ang kanilang paggalaw malapit sa mga pasilidad militar. Kung isasalin sa totoong wika, huwag lumapit sa posibleng target ng militar. Isa pa, ano ang nangyayari sa likod ng abiso? Ngayong araw, inilipat ng Estados Unidos ang mga tauhan at kagamitan mula base ng Al-Hudaid sa Qatar. Ang Al-Hudaid ay hindi basta-bastang base. Isa ito sa mga sentrong nerbiyos ng puwersang militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa doktrinang militar, ang pagtanggal ng hindi mahalagang tauhan ay nangangahulugang kung may ganting aksyon, walang sibilyan o support staff na madadamay. Ngayon, bakit Qatar at bakit Al-Hudaid? Kasi ilang araw nang inuulit ng Iran ang parehong mensahe. Kung umatake ang Amerika, hindi lang Israel, pati mga base at ari-arian ng Amerika ang tatargetin. Tandaan din ang mga bansang sa rehiyon na magpapadali o papayag sa operasyon ng Amerika o Israel. At kapag ang isang rehimen tulad ng Iran ay nagsalita ng ganito ng malakas, hindi nila ito sinasabi para lang magpasikat sa social media. Sinasabi nila ito bilang bahagi ng kanilang estratehiya ng pananakot. Kaya rin nila gawin ito sa totoong buhay, tulad noong digmaan ng 12 araw noong Hunyo ng nakaraang taon. Paano nga ba tunog ng mga putok? Teka, pakinggan mo ito. Lumabas na ang ikalawang palatandaan. Ayon kay Festina, gumagawa na rin ng hakbang ang United Kingdom. Ngayong araw, naiulat ang pagdating ng eroplanong Briton sa rehiyon para sa transportasyon at paglikas. Walang gaanong impormasyon para makumpirma ang mga detalye ng flight. At bawat minuto, sinusubaybayan ito. At dito, gaya ng dati, ako ang may pananagutan. Pareho ang pattern ng kaalyado. Pag tinaasan ng Washington ang antas, nag-helmet ang Londres. Akala ng iba nagsisimula ang digmaan sa unang bagsak ng misil, pero hindi iyon ang totoo. Nagsisimula talaga kapag hindi na mabawi ang mga desisyon. Pag nailipat na ang tao, maayos na ang lohistika, tapos na ang preposisyon at buo na ang estratehiya, hindi na ito basta mapipigilan. Kung lahat ay palabas lang, kahit hindi mo paniwalaan, lahat ng iyan. Ang galaw na iyan ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng pera. At iyan ang punto kung saan nakataya ang reputasyon, seguridad at pera. At walang gumagawa niyan ng basta-basta. Para pagkatapos sabihin na ito ay isang panggugulo lang. At kung ganoon nga, sigurado akong para iyon sa mas malaki pang bagay. Ang mahalaga ay hindi kung sasabihin ni Trump na aatake siya, kundi ang ginagawa nila. At marami talagang pagnanakaw ngayon. May mga usap-usapan ngayon sa social media na nakapagdesisyon na si Trump. Ang hinihintay na lang ay kung kailan ito mangyayari. Pag-usapan natin ang militar. Maraming tao ang nakatingin sa langit. Naghihintay ng B-2, B-52 o iba pang darating. Ngunit ang makabagong digmaan ay madalas magsimula sa ibaba, hindi palaging sa himpapawid. Pinag-uusapan ito at nililinaw kung galing ito sa mga ulat at leak ng lokal na media. Ito ba ay presensya ng Ohio-class na submarino ng Amerika o cruise missile platform sa rehiyon? At kung ito ay makumpirma, syempre magbabago ang buong sitwasyon. Bakit? Dahil ang isang submarino na may cruise missiles ay ang perpektong kagamitan para sa unang alon ng pag-atake. Mahirap matukoy ang biglaang pag-atake.
hanggat ang missile ay nasa ere. Kaya delikado ito sa kahit sino. Paano kung may submarino sa tapat ng baybayin nila pero di nila alam ang eksaktong lokasyon? Paano kung may gumawa noon? Tinanong niya ako, ano ang lohikal na layunin ng unang pag-atake? Ayon sa mga analista, una, pahinain ang depensang panghimpapawid. Pangalawa, bulagin ang radar. Pangatlo, pabagsakin ang sentro ng pamumuno at kontrol. Pang-apat, buksan ang daan para makapasok ang susunod na puwersa ng mas ligtas. Ngayon, mahalagang tandaan na mas maliit ang presensya ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa gitnang silangan ngayon kaysa noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, ganitong panahon din, halimbawa, nang nag-ooperate ang United States ship Harris Truman sa rehiyon laban sa mga Houthi sa Yemen, mas malaki ang puwersang ipinadala noon. May kasamang super-nuclear aircraft carrier at malaking grupo ng destroyer, pati iba pang barkong may anti-missile defense sa Mediterranean. Ano ang nagbago? Nitong mga buwan, kinailangan ng Pentagon ilipat ang resources sa ibang front. Isa sa mga galaw ay ang pagpapalakas sa Caribbean dahil sa issue ng Venezuela na natalakay na rin dito sa Channel. Dahil dito, nabawasan ang presensya sa Red Sea, Gulf of Aden at Persian Gulf. Hindi karaniwang inilalathala ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang eksaktong bilang ng barko sa rehiyon. Pero ngayong linggo ay may kinumpirma silang mahalagang detalye. Ang Guided Missile Destroyer United States Ship Roosevelt, Arleigh Burke class, ay tumawid sa Persian Gulf at ngayon ay nasa Central Command Area ng United States. Dito sa rehiyon, ano ang posibleng puntiryahin kung mangyari ang pag-atake? Marami ang nagsasabi na maaaring mangyari ang pag-atake ngayong gabi, madaling araw sa gitnang silangan, o bukas. Hindi natin alam, pero sa ganong usapan, may dalawang kwento o posibilidad. Una, yung alam ng lahat. Muling inatake ang mahahalagang nuclear centers ng Iran. Ito ang pangalawa, mas tunog politikal ngunit militar pa rin. Mga sentro ng panloob na panunupil. Ngayong araw din kumalat ang mga ulat na ang Washington ay sinusuri ang isang malawak na listahan ng mga target. Hindi bababa sa 50 kabilang ang nuklear pasilidad, infrastruktura ng pamumuno, base ng Revolusyonaryong Gwardiya at mahahalagang lugar para sa kontrol ng lansangan. Diyan mismo nakatutok ngayon ang lahat ng mga mata. Dahil sa matinding panunupil ng rehimen sa mga nagpoprotesta, mahigit 2 linggo na itong nangyayari. Hindi lang ito tungkol sa pagpigil sa nuclear program ng Iran, kundi layunin ding pahinain ang buong makinarya nila. Kung ganito ang direksyon, layunin nitong hindi lang sirain ang gusali, kundi baguhin din ang panloob na balanse. Ang mga pahayag ni Trump ngayon ay hindi nakakatulong sa pagpapakalma ng sitwasyon at lalong nagdudulot ng kalituhan at spekulasyon. Nang matanong siya tungkol sa posibleng ganti ng Iran, sinagot niya ito sa karaniwan niyang tono at estilo. Sinabi na nila yan dati at nakita niyo na kung ano ang nangyari. At nang tanungin siya tungkol sa tulong na ipinangako sa mga Iranian, sinabi niya, malalaman niyo rin yan. Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Malinaw na hindi ito diplomasya kundi psychological pressure, kaya sensitibo ang lahat ng ito. Magkaiba ang limitadong operasyon at operasyon na maaaring ituring ng rehimen bilang tangka ng pagpapatalsik sa kanila. Dahil dito, maaaring isipin ng Iran na mas masama ang pananahimik kaysa palawakin ang labanan. At dahil dyan, ang buong rehiyon ay naghahanda na. Lumipat kami sa Israel dahil dito, lahat kami ay nakakaramdam na may paparating ramdam sa hangin. Sa Israel, kapag may senyales na posibleng gumanti
o umatake ang Iran o mga proxy nito, tatlong bagay ang karaniwang nangyayari. Una, tumataas ang alerto ng militar at ahensya ng gobyerno. Pangalawa, inaayos ang deployment ng air defense. Pangatlo, sinusuri ng mga munisipyo ang mga silungan, protokol at komunikasyon. At yan mismo ang nararamdaman ngayon. May mga kilos ng paghahanda. Ang ilan ay lantad, ang iba ay tahimik na ginagawa. Napansin ang galaw ng mga depensa sa himpapawid sa mahihinang lugar, gaya ng mga inilagay para protektahan ang Jerusalem. Kapag binibigyang pansin, gaya ng sa Dimona na isang mahalagang estratehikong simbolo at kinaroroonan ng nuclear reactor ng Israel. Ibig sabihin, tinatalakay natin ang sitwasyong posibleng magkatotoong palitan ng ballistic missile, hindi lang pananakot. At idagdag pa natin ang isa pang usapin na naging dahilan din ng maraming usapan ngayon. Ang paglipad ng eroplano ng punong ministro ng Israel, ang eroplano ng Estado. Maraming spekulasyon. Umalis ang eroplano at lumipad ng ilang oras kasama ang isa pang eroplano mula Turkey. 3 oras silang nasa ere bago bumaba ulit at tandaan na wala si Netanyahu sa eroplano. Ang sinabi ay, isa itong maintenance flight. Pagkatapos ay lumitaw ang iba't ibang bersyon na ito raw ay isang routine mission at may iba pang nagsabing ito ay training. Ano ang dapat nating paniwalaan? Siyempre, ang mahalaga dito, kapag may tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, inaalagaan nila ang mga kritikal na asset, pinapakalat ang kanilang mga kakayahan at binabawasan ang kanilang kahinaan. Hindi ibig sabihin na nagsimula na, pero nag-iingat na sila at may ginagawa ng hakbang. Samantala, sa kabilang panig, nagtataas din ng tono at paghahanda ang mga Houthis Ansarallah sa Yemen. Kung papasok ng todo ang Estados Unidos, alam nilang maaari silang maging target, lalo na kung magsisimula pa sila ng labanan laban sa Israel. May ulat ng mga kilos at pagpoposisyon ng misil hindi lang sa Yemen, kundi pati sa Iraq. Sa Iran, ibang usapan na ngayon dahil dito nagtatagpo ang apurahan at trahedya. Dumaranas ang Iran ng matinding krisis, libo-libo ang namatay at matindi ang panunupil. Ngunit malaking problema ang beripikasyon. Bakit? Dahil ipinatupad ng rehimen ang tinatawag na mga blackout ng internet, na lalo pang pinaigting hanggang umabot sa 100% na pagharang at paghihigpit sa konektibidad. Kapag nawala ng digital na koneksyon ang bansa, nagiging ulap ng digmaan sa impormasyon sa loob. May impormasyon pa ring nakakalusot. Madalas ding pinag-uusapan ang paggamit ng Starlink ng mga tao sa Iran para makipag-ugnayan sa labas. Kahit sa sasakyan habang gumagalaw, tulad ng mga larawang nakikita sa screen, sinusubukan nilang umiwas na matunton. Senyal ito na ang mga tao ay naghahanap ng paraan para makahinga sa dami ng impormasyon. Kasabay nito, iniulat na sinisikap ng rehimen hadlangan at tukuyin ang mga pinagmumulan ng pagtakas ng impormasyon. Sa ganitong sitwasyon, naghahayag ang mga Iranian Judicial Authority ng mabilis at matinding parusa. Ibig sabihin, mabilis na paglilitis at mahigpit na parusa, pati bitay. At lahat ng ito ay kailangang maunawaan. Kung magpasya ang Estados Unidos na umatake bilang suporta sa mga nagpoprotesta, susubukan ng rehimen na ipakita ito bilang panlabas na kaaway. Nasa likod siya ng lahat at maaaring magdulot ito ng pagkakabahabahagi sa ilang bahagi ng populasyon o lalo pang magpagalit sa kanila. Sa parehong kaso, delikado ang susunod na mangyayari dahil pwedeng maging mas agresibo ang rehimen sa loob at labas ng bansa. Para sa akin, ang pinaka-nakakabahalang palatandaan ay hindi ang mga post sa X. Tahimik ang kilos tuwing may relokasyon, tumitindi ang seguridad, nag-iiba ang galaw ng kalakalan sa dagat at nagsasama-sama ang mga kaalyado. Senyales na may magaganap na. Kasama rin sa usapan ang datos na pang-ekonomiya na nag-aanunsyo ng 25% taripa sa mga bansang makikipagkalakalan sa Iran. Malinaw na parusa ito mula sa Estados Unidos. Mahalaga ito dahil ipinapakita ng Washington ang buong presyon, militar, ekonomiko at politikal. At kapag pinagsama mo ang tatlong iyon, kadalasan ay hindi ito para lang sa isang press conference.
Ngayong araw lang ay iniulat na 5 bangko sa Iran ang malapit ng mabangkarote. Isang tulak na lang at tiyak na babagsak na sila. Tulad ng nakikita natin, lahat ay gumagalaw ng sobrang bilis. Ngayon, mayroong bang isang bagay na maaaring magtakda kung ito ay mananatiling isang pansamantalang dagok o kung ito ay magiging mas malaki pa? Pagkatapos ng unang yugto o pag-atake ng Estados Unidos, nakadepende lahat sa magiging tugon ng Iran. Kung limitado lang sa United States targets, base, barko o military assets ang reaksyon ng Iran, malamang presyur, suntukan, tugon at negosasyon ang mangyayari na may mahigpit na pagkakakagat ng mga ngipin. Matindi at delikado, ngunit nananatiling limitado at kontrolado. Pero may linyang kapag nilampasan ng Iran, magbabago ang lahat. Iyon ay ang direktang pag-atake sa Israel. Dahil sa sandaling magpasya ang Iran na atakihin ang Israel ng hayagan, hindi na natin pag-uusapan ang pagganti sa Estados Unidos, kundi ang malaking pagbabago na lang. Maaaring magbigay ito sa Washington, mga kaalyado, at Israel ng pampolitika at militar na lehitimasyon para palawakin ang operasyon sa mas matindi at komplikadong ikalawang yugto at magbibigay ng berdeng ilaw sa opensiba ng Israel. Ibig sabihin, ito ay ikalawang yugto kung saan ang mga layunin ay hindi na lang pananakot o pagpapakita ng lakas, kundi magiging pang-istruktura na. Pahihinain ang rehimen, inyutralisa ang kakayahan sa misil at atakihin pa ang programang nuklear. Kung ang Iran ay sumalakay lang sa Estados Unidos, maaaring hindi lumala ang sitwasyon. Kung gawing harapang sagupaan laban sa Israel, maaaring umakyat ang labanan sa ibang antas at magdulot ng pagbabago sa balanse ng rehiyon. Gusto ko lang idagdag ang isang mahalagang punto na madalas hindi napapansin. May layunin na hindi pa tinatamaan ng Estados Unidos o Israel sa mabilisang digmaan noong Hunyo. Sa 12 araw na digmaan, kung saan nagpadala ng mga mensahe ang bawat panig. At ang layuning iyon, ang kanilang infrastruktura ng langis, ang talagang maaaring magpatigil sa Iran sa loob ng ilang oras. Bakit ito ang maaaring maging pangunahing target kung lalala ang labanan at tuluyang makisali ang Israel? Ang langis sa Iran ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan, hindi lang basta yaman. Diyan ang gagaling ang ekonomikong oxygen na bumubuhay sa pamahalaan, sa Revolutionary Guard, at sa buong sistemang nagpapatakbo sa kanilang rehimen. Umaandar. Sa mga kritikal na pasilidad ng langis, gaya ng refinery, terminal, imbakan, at eksportasyon, hindi ito isang simbolikong mensahe. Direktang pinapakialaman ang bulsa ng rehimen na siyang pinakamahinang bahagi nila. At narito ang malamig na lohika. Ang tamang atake sa infrastruktura ay hindi lang nagpapababa ng kita, kundi agad ding nagdudulot ng presyon sa gasolina, transportasyon, kuryente, presyo at implasyon. Ibig sabihin, nagiging magulo agad ang araw-araw na buhay. Maraming analista ang naniniwala na kung lumala pa ito at pumasok sa ikalawang yugto, ang langis ay maaaring maging pulang pindutan. Ang pag-atake rito ay pwedeng magputol ng pinansyal na suporta at pabilis sa pagbagsak ng politika dahil sa ekonomikong at panlipunang presyon. Ano ang kulang sa lahat ng rebolusyong ginagawa ngayon ng mga Iranian laban sa rehimen? Ito ang pinakadelikado dahil kung atakihin ang langis, maaaring isipin ng Iran na hindi na ito limitadong operasyon, kundi tangkang ganap na pagsakal. Diyan, maaaring lumala ang sigalot. Tugma rito ang pahayag ng isang opisyal ng seguridad sa Channel 12 ng Israel ilang oras lang ang nakalipas. Ayon sa opisyal, kapag umatake ang Iran, agad kaming kikilos para pabagsakin ang rehimen. Malaking pagbabago ito dahil hindi na lang pagpigil o parusa gamit limitadong operasyon ang usapan. Pinag-uusapan natin ang isang senaryo kung saan, kung gaganti ang Iran ng matindi, maaaring ang sagot ay tuluyang tapusin ang laban. Kapag may hayagang nagsalita tungkol sa pagpapatalsik sa rehimen, nagiging sentral na kasangkapan na ang mga target tulad ng langis, hindi na lang panakot. Ang pagputol ng pondo
ay direktang nag-aalis ng kakayahan ng rehimen na manatili sa kapangyarihan. Iyan ay hindi pa kasama ang tangkang alisin ang mga matataas na opisyal ng rehimen ng Iran, kabilang na si Ayatollah Khamenei. Sigurado akong alam ng Mossad ang kinakain niya ngayon. Kaibigan, ilang oras na lang bago ang pag-atake. Hindi ako magkunwaring propeta na may orasan. Walang seryosong tao ang magsasabing aatakehin ang Estados Unidos ng 3:00 ng madaling araw. Pero may nagsasabi pa rin nito. May mga palatandaan na naghahanda ang Estados Unidos na kumilos habang binabawasan ang pagiging vulnerable nito sa regional na ganti. Kung makumpirma ang utos, pwedeng magsimula agad. Baka ngayong gabi na. Dahil sa makabagong operasyon, malinaw na ang sorpresa ay sandata. Kahit na sa lahat ng pag-unlad ng teknolohiya at sa usapin ng internet na bukas na ngayon, hindi na talaga ganoon kasurpresa. Maraming kilos ang nalalantad, lalo na kung nakatira ka o may pamilya sa Israel. Hindi ito ang panahon para magpanik, pero hindi rin ito ang panahon para baliwalain. Siguraduhing may tubig, flashlight, baterya, charger, alam ang pinakamalapit na silungan, at madaling maabot ang importanteng dokumento. Ihanda rin ang mga protocol sa bahay para mabilis makapasok sa silungan. Tingnan ang mga tagubilin na ipapadala sa text sa lahat ng telepono gaya ng dati sa ganitong sitwasyon. Pakiusap, huwag magpaloko sa chismis sa TikTok. Maging alerto tayo, lalo na kung may mangyaring pag-atake ngayong gabi o bukas. Alamin ninyo na maglalib ako dito sa channel at magbibigay ng update kada minuto. Mahalagang mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang kampanita. Dahil dito, maaabisuhan kayo ng platform kapag may bago akong video o kapag nagsimula na akong mag-live. Iniimbitahan ko rin kayong tingnan ang membership dahil may pribadong grupo tayo sa WhatsApp para sa real-time na updates at impormasyon. Kaya mga kaibigan, pumapasok na ang rehiyon sa sensitibong yugto. Ang rehimen ng Iran ay nasa ilalim ng panloob na presyon. Ang Estados Unidos ay nagpapataw ng panlabas na presyon at ang Israel ay nasa preventive mode at nasa pinakamataas na alerto. Pag nagsama ang tatlong ito, mabilis umusad ang kasaysayan. Alam na natin yan sa karanasan.